paano kontrahin o paano ninyo malalaman kung ang mga kamalasan ninyo sa buhay ay nagmula mismo sa inyo. At sasagutin din po natin ang comment ni Ma'am tungkol po sa kanyang nabiling bracelet o Lucky Charm bracelet na ayon sa kanya, hindi ito nagdulot ng swerte sa kanya. Ayon niya, parang kamalasan pa yung nangyayari. Pag-usapan po natin, bakit ganyan? Hindi swerte, kundi kamalasan ang nakikita mo. Gayong bumili ka nga ng pampaswerte. Mamaya po talakayan natin ang comment ni Ma'am para alam ninyo ang gagawin kung sakaling mangyari ito sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang pagsusuot ng alahas sa isa sa mga pamamaraan para makaakit tayo ng iba't ibang energies. Pwede tayong makaakit ng wealth energies, pwede magdulot ng protection sa atin ang pagsusuot ng alahas. Or kung sa tingin mo, gumagaan ang pakiramdam mo pag may suot kang alahas, pwede ka pong magsuot ng kahit anong uri ng jewelries na nais mo. Tandaan mo lang ang bagay na ito dahil baka mamaya hindi good luck energies o hindi kagaanan ng pakiramdam ang makuha mo, kundi mabuksan mo ang daan ng kamalasan. Dahil lamang sa pagsusuot mo ng singsing. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayon mga madam, mga sir, golden rule sa pagsusuot ng singsing, dahil kung hindi, baka mamaya mabuksan mo ang daan ng kamalasan o yung pagkaubos ng wealth energies mo. Okay? So, unang-una po, ang singsing po ay sinusuot natin. Depende sa kung ano yung nais natin, kaya natin sinuot yan. Ang middle finger natin ay konektado po sa ating wealth. Ang index finger po ay para sa power, reputation, at career naman yung hinliliit o yung pinky. Yung palasingsingan natin mga madam, mga sir, yan po ay para sa harmonious relationship. Kaya nilalagyan ng singsing yan. Ngayon, tamang pagsusuot at yung may kinalaman po sa wealth drain o yung pagkaubos ng wealth energies mo o yung daan ng kamalasan. Ito po ay ang kaliwa at kanang kamay, gitnang daliri po o yung middle finger natin. Okay? So kapag magsusuot ka ng singsing, pakatandaan mo ano ba ang nais mo. Kung nais mo wealth, sa middle finger ka. Anong uri ng singsing ang susuotin mo para sa wealth energies? Okay? So unang-una po, pumili ka ng singsing na solid. Okay? Kahit po yung singsing na suot mo ay silver or gold or kung gusto mo naman mga passion ring, yung nabibili po na gold plated siya, rose gold siya o kung anong uri man ng metal yung meron siya at solid yun at gusto mo yun, pwede mong gamitin yun mga madam, mga sir. Kasi habang yun ay gold, maganda ang kulay, hindi nagtatarnish, aakit yun ng wealth energies para sa'yo. So kahit hindi totoong gold pa yung suot mo, pwede mong isuot yan. Basta bantayan mo lang na kapag nag-tarnish na, tanggalin mo na. Okay? Kasi hindi na wealth energies ang maidudulot sa'yo niyan. Okay? Financial drain ang maidudulot na sa'yo niyan. Okay? Sunod, nakapili ka na ng singsing na gusto mo, tandaan mong maigi, dapat po solid ang singsing na meron ka kung gusto mong maakit ang wealth energies. Okay, ngayon, paano po malalaman kung yung singsing na naisuot mo ay talagang aakit ng wealth energy sa'yo at hindi magbubukas ng daan para sa kamalasan para sa'yo, para sa wealth drain para sa'yo? Kapag bibili ka ng singsing mga madam, mga sir, ito ang golden rule. Golden rule muna ang pag-usapan natin, mamaya yung isa. Yung kung paano ba nabubuksan yung daan ng kamalasan gamit ang singsing. Okay? So sa golden rule muna tayo. Kapag bibili ka ng singsing, suotin mo yung singsing na binili mo, pagdikitin mo yung daliri mo habang suot-suot mo yung singsing na nais mong bilhin. Dapat po, wala kang nakikitang
butas sa mga daliri mo. Ibig sabihin, walang liwanag na natatanaw dyan habang suot mo yung singsing. Kasi kapag may nakita kang gap sa pagitan ng mga daliri mo, habang suot-suot mo yung singsing, yan ang magbubukas ng wealth drain o yan ang magdudulot ng daan ng kamalasan. Okay? Ngayon, paano mangyayari yon? Yung mga gap sa pagitan ng daliri mo na suot mo yung singsing, nakikita mo yung gap, nagkaroon tuloy ng maliliit na butas nung sinuot mo yung singsing, samantalang habang wala naman, walang butas nung dinikit mo yung mga daliri mo, yung tatlong daliri mo, wala kang nakikitang gap doon nung wala ka pang suot na singsing. Okay? Good yung ganon. Pero, teka lang mga madam, mga sir, kung nung dinikit mo yung daliri mo, wala kang suot na singsing, may gap kang nakikita, magsuot ka ngayon ng singsing para matabunan yung gap. Okay? Dahil yung pagkakaroon mo ng wealth leakage, dahil yan dyan sa mga daliri mo na mayroong gap. Okay? Sometimes po kasi yung daliri, sobrang slim ng mga daliri, mapapayat yung daliri, nagkakaroon ng gap. So, ang gawin mo para matakpan yung gap na yan, bumili ka ng singsing, bago ka bumili, sukatin mo ron, at tingnan mo, pagdikitin mo, kung natakpan yung gap, yan ang piliin mo. Kabaliktaran naman po, kapag sinuot mo yung singsing at nakita mo nagkaroon naman ng gap, malas yan. Huwag mong bilihin yan. Palitan mo ng mas manipis or ibang uri ng singsing na wala kang makikitang gap. Ito yung golden rule mga madam, mga sir, pagdating po sa singsing. Na dapat, kapag bibili ka, wala kang makikitang gap, isuot mo, itest mo yung singsing na nabili mo. Dapat walang gap yan pag sinuot mo. Ngayon, tingnan mo rin yung sarili mo, tingnan mo yung kamay mo. Idikit mo silang tatlo. Wala bang gap na nakikita ka habang wala kang singsing? Ngayon kung wala, good yan. At kung nais mo naman na magsuot ka ng singsing, gusto mo enhance yung wealth energies mo, sukatin mo ngayon yung singsing na dapat pag sinuot mo, wala siyang gap. Hindi yung sinuot mo yung singsing, nagka-gap tuloy. Ibig sabihin, nung sinuot mo yung singsing, nagbukas ng kamalasan sa'yo yon. Hindi halata ang epekto niyan kasi yung pagkakaubos ng wealth mo, hindi bigla, dahan-dahan. Kagaya doon sa butas na nakikita mo, sa gap na nakikita mo sa daliri mo, maliliit. Dahan-dahan din ang pag-ubos ng wealth mo. At sa iba't ibang paraan yan, mapupunta. Okay? So, dapat alam mo ang golden rule na yan kapag magsusuot ka ng singsing. Okay? So, tandaan po muna, mga madam, mga sir ha, kapag bibili ng singsing, anumang uri yan, dapat po walang gap yung mga daliri. Pumili ng mas manipis para wala kang makikitang gap. Kung gusto mong i-enhance yung wealth energies mo. Okay, ngayon, paano naman nabubuksan ang daan ng kamalasan kung halimbawa wala namang gap? Yung mga daliri mo, no, sinuot mo yon sa kanang kamay, mga madam, mga sir. Okay? Ang kanang kamay natin o ang kanang daliri natin, maging yan ay middle finger man, yan po ay releasing area. Okay? Receiving ang kaliwa, kanan ang nagre-release. Okay? At protection area din yan. Kung alam mo ang ginagawa mo. Ngayon, kung nagnanais ka na yung naaakit mo na wealth energies sa kaliwa, gusto mo na hindi mawala yan sa'yo, hindi ma-drain sa'yo yan, eto ang gawin mo. Suutan mo rin ng singsing yung kanang daliri mo, yung middle finger mo na daliri sa kamay, sa kanan, suotan mo rin ng singsing na solid. Solid mga madam, mga sir. Ibig sabihin, meron pong open ring eh. Yung walang, yung kahit anong sukat ng daliri mo, pwede mo isuot yung singsing na yun kasi open ring yun. Yun po ang hindi solid yun. Open yun eh. Okay? So pag sinabi solid, buo, walang putol. Okay? Yun ang solid ring. Walang putol. Hindi baling manipis yan, basta walang putol. Iba po yung money ring. Yung money ring talaga mga madam, mga sir, yung feng shui money ring, may butas talaga yon. Kasi po, heaven and earth yun. Okay? Iba yon, pampaswerte yon. Yung mga butas na nakikita mo doon, pampaswerte yon, pangakit yon ng good luck energies. Okay? Sunod po. Ngayon, para mapigil yung daan ng kamalasan magbukas, para hindi mabuksan yung financial drain. Kapag magsisingsing ka, palagi kang sa kaliwa. Palaging tututok sa kaliwa, piliin mo solid na ring. Okay? At para naman mapigilan yung leak, yung pagbubukas ng financial drain,
magsuot ka rin ng singsing sa kanang daliri mo. Kaya lang, dapat po solid ring yan. Piliin mo yung may stone. Okay, pareho sila. Lagyan, na may stone, na singsing ang piliin mo, pwede yon. Okay, dapat po solid, ibig sabihin buo. Okay, halimbawa meron kang open ring. O halimbawa, may nabili ka na open ring, suot-suot mo. Suotin mo sa kaliwa. Kasi, ang receiving po kasi, open yan para sa bagong opportunities. Lalo na kung nandyan na sa'yo yung open ring na bili mo na. Okay, wag mo itatapon. Kung yan naman ay, halimbawa, real gold yan, or maganda pa ang kondisyon yan, pwedeng gamitin yan, iwasan mo lang na maisuot sa kanan, sa kaliwa mo ilagay. Okay? Kasi, yung mga open ring po, pwede sa kaliwa. Okay? Kung meron ka na talagang open ring. Okay? Pero kung may choices ka pa, piliin mo po solid. Solid ang, yung walang putol, yun ang piliin mo. Kasi po, kahit pa saan gawa yung singsing mo, pwede yan. Kahit pa sabihin mong passion gold lang ito, hindi ito gold, hindi ito silver. Passion lang, pwede yan. Baka tandaan mo lang, kapag nag-tarnish na, palitan mo. Okay? Para po, hindi health leakage ang maidulot sa iyo niyan. Kasi kapag nag-tarnish na yan, wala nang bisa yan. Decaying energies na ang maibibigay sa iyo niyan. Okay? So, palagi nyo pong tatandaan yan mga madam, mga sir. Kapag magsusuot ng alahas, alamin muna ano ang downside, ano ang magandang epekto, saan dapat isuot. Okay? Kasi po, kung minsan nagsuot lang ng alahas, na nabuksan po tuloy yung kamalasan. Pansinin ninyo, hindi ko naman po nilalahat bakit nagkakaroon ng mga alahas na binebenta na lang sa sanlaan? Bakit nasasanla si alahas? Di ba po nagkaroon sila ng financial problem, kaya yung alahas nila nasanla nila. Okay? At saka itutubos na lang nila pagka okay na sila. Okay? So, isa yon sa mga nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon ng financial drain eh. Ang nangyayari na isasanla nila yung alahas nila, tutubusin na lang nila. Sa mga mahilig bumili ng pre-lab na alahas, pwede yan mga madam, mga sir. Cleanse mo. Kasi tandaan mo, kaya nga po nila binenta yan. Kasi po nagkaroon sila ng struggle. Or yung iba naman binenta nila kasi ayaw na talaga nila. Okay? Nandoon pa rin yung energies nila. Okay? So para hindi mo makuha kung ano man yung energies na yon, cleanse mo bago mo suotin. Pero po mga madam, mga sir, pwede tayong bumili ng mga pre-lab na alahas, mga pre-lab items, o kung anong bagay man yung gusto nyong pre-lab, pwede nating bilhin yan. Cleanse lamang natin palagi kasi po, nandoon yung energies ng may-ari. Okay? So kapag na-cleanse na yan, okay na yan, para hindi natin makuha yung energies nila. Okay? At para naman doon sa comment ni ma'am, mga madam, mga sir, na ayon sa comment niya, bumili siya ng crystal, yung red coral na crystal. Okay? Sa mga bumili ng red coral, huwag kayong magugulat kasi may red coral po na may butas-butas talaga yung crystal na yan. Okay? Isa sa katangian ng red coral yan. Na yung crystal na yan, may butas siya. May mga butas-butas siya. Kung titingnan mo, kala mo damage. Hindi po. Isa sa katangian niya ng red coral kasi maraming uri ang red coral. Merong iba yung bilog na makinis, meron namang iba na kala mo tumbled stone siya, hindi siya makinis, may mga butas-butas siya. Okay? So, normal po yung ganon sa red coral. Kasi iba't ibang uri po yung red coral natin. Okay? So, yung comment ni ma'am ayon sa kanya, nung binili niya yon, parang may mga malas na pangyayari na nangyari, hindi siya sinuwerte. Okay? So, ma'am, o kung sino man po sa inyo na bumibili ng crystal dito sa crystal natin sa baba, may products tayo sa baba mga madam, mga sir, no? Kasi po ako ay affiliate. Kapag bumili ka ng crystal at hindi wealth ang nakuha mo simula nang binili mo yan, tingnan mo kagad yung energies sa paligid mo. Tingnan mo ano yung sinusuot mo. Tingnan mo ano yung nangyayari sa inyo. Okay? Kasi alam niyo po kung bakit. Crystal yan. Pinapakita sa'yo ng crystal kung ano yung energies na nasa paligid mo. Okay? At para po malinaw mga madam, mga sir, yung crystal na sinusuot natin, hindi yan shield para hindi tayo malasin. Tinutulungan tayo ng crystal kapag may mga negative energies na talaga sa area. Tinutulungan tayo niya na palakasin ang enerhiya natin para kaya nating lumaban sa mga energies o mga malas na enerhiya na nasa paligid natin. Kaya nakikita mo
yung mga kamalasang sa tingin mo, simula ng binili ko 'to may mga, inauspicious energies na nangyayari, lumalabas sila. So, ibig sabihin kapag nakakita ka or nangyari sa'yo na may kamalasang nangyari, binili mo yung crystal na 'yan, cleanse mo yung bahay mo, bumili ka ng enhancer, mga protective crystal po, okay? Black tourmaline, black obsidian, napakarami po. Nandiyan puwede kang gumamit ng iba't ibang kristal para ma-enhance at maproteksyonan ka. Kung pagbili mo ng kristal minalas ka, itabi mo yung kristal na yan kasi inopen niya yung energy sa paligid mo. Ngayon, palitan mo ngayon yan. Bumili ka ng citrine, pyrite, black obsidian, tourmaline, anumang uri ng kristal na pwede mong at nais mo yung kristal na yun, gusto mo yung kulay ng kristal na yun. Tingnan mo lang kung ano yung epekto nito kasi makikita mo rin naman sa label ng kristal kung para saan siya. Okay? Merong mga kristal na for wealth and protection. Pwedeng yun, magdagdag ka nun. Or maglagay ka sa tahanan mo ng jade. Magsuot ka ng jade. Kung ano man yan, citrine, selenite. Tutulong yun para i-cleanse yung energy sa paligid mo na ipinakita sa'yo ng kristal na sinuot mo. Okay? So, sa mga nakakabili ng kristal dyan at may malas na pangyayari, bumili ka kagad ng iba. Okay? Kasi para maalis yan, kasi hindi aalis yan eh. Okay? Tingnan mo kaagad, saan kaya nagmula yun. Tingnan mo paligid mo, anong meron, anong nakatapat sa'yo, sa bahay mo. 'Di ba? At bumili ka ng panibagong kristal para tulungan ka na i-cleanse yung ipinakita sa'yo ng binili mong kristal. Yung mga malas na enerhiyang nakita mo, bumili ka po, naki-cleanse yan ng mga kristal na nabanggit natin kagaya ng obsidian, black obsidian. Okay? May picture pa tayo na tumutulong din sa atin. Okay? At ibabase sa taon. Okay? Sa mga may red coral po ngayon, mataas ang apoy, itabi muna sa red coral. Okay? Gumamit muna tayo ng aquamarine, gumamit tayo ng tubig kasi yun ang kinakailangan. Black obsidian, black tourmaline, yung mga yan. Malaking bagay yan para sa atin. Okay? So, kapag bumili ka ng kristal at may nangyaring kakaiba sa tingin mo, yung energies nag-shift, nagbago, mag-comment ka para mapag-usapan natin yan mga madam, mga sir, at malaman ninyo anong gagawin ninyo. Okay? Huwag yung hayaan nyo lang na, ay, minalas ako. Ayoko na yan. Hindi ganun. Okay? So, sa tingin mo may malas na enerhiya, kailangan mai-address yung malas na enerhiya, maialis yan sa tahanan mo, matulungan ka. Okay? Kasi mura lang naman po yung mga kristal eh. May mga kristal na 100 pesos lang matutulungan ka na. Hindi naman mahal. Okay? At doon po sa mga may pampaswerte rin na binili na sa tingin ninyo may malas din na enerhiya na nangyari o lumabas nung binili ninyo yan, tanong ninyo kung saan ninyo binili, kung ano gagawin. Okay? Lalo na po doon sa may mga oil. Kasi po may mga pampaswerteng oil, pangontramalas na oil, kung ano mang uri ng pampaswerte na meron ka. Tanong mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na may ganitong nangyari, ano ang gagawin? Ano ang idadagdag bilang dagdag na pangontra or mas lumakas yung pangontra or para matulungan po na maalis yung negative energies. Kasi isa yan sa mga, kaya nga tayo nagsusuot ng crystal para palakasin yung energies natin. Tulungan tayo. Kasi po hindi shield ang kristal. Pinapalakas ka niyan at tutulungan ka niya na makita kung ano man yung mga malas na nasa paligid mo. Para po ma-address mo sila, ma-cure mo yan. Okay? Huwag hayaan mga madam, mga sir kasi hindi po ganon. Hindi normal ang mga negative energies. Nakiklense sila Kasi kapag hindi na-cleanse yan, palakas ng palakas yan, pahina ka naman ng pahina. Yung wealth energies mo naapektuhan. Pati pamilya mo apektado dito. Okay? So, yung mga tinatalakay natin, mga madam, mga sir, pwede nyo ituro sa mga anak ninyo yan para po hindi dumating sa kanila yung panahon na talagang nagkaroon pa sila ng hindi magandang pangyayari sa buhay. Okay, mag-ingat po palagi mga madam, mga sir. Yung unang forecast natin, pinag-usapan natin, west area may quarrelsome. Yung nangyayari ngayon mga madam, mga sir, hindi maganda. Kabataan nasasangkot sa hindi magandang pangyayari. At kabataan din, di ba po, year of the pig, umiwas sa tubig. Yung isang basketball player po, nakita ko yung birthday niya, siya ay year of the pig. Hindi maganda yung nangyari sa kanya. Kung kayo po ay may kapamilya, mga anak na year of the pig, pag-ingatin ninyo sila pagdating sa tubig. Swimming pool po, dagat, lake, o kung ano man yan,
Kung hindi maiiwasan talagang yun ang trabaho nila, nasa tubig sila, palagi niyo lang silang bilinan na magsuot ng mga bagay na puwedeng makatulong sa kanila, lalo na kung yung trabaho nila ay nasa tubig talaga, okay? Kasi hindi naman ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho kasi nasa tubig yung trabaho mo, hindi po gano'n. Mag-ingat ka lang, okay? Pero sa mga bata, maliliit pa sila, mga madam, mga sir, hindi nila alam 'yan, yung mga kabataan natin ano, patnubayan niyo po sila. Kung, may mga anak kayo, kaanak na medyo bata pa at year of the pig, paiwasin niyo muna sa tubig, sa mga swimming pool, dagat, paiwasin niyo muna para po hindi sila, malagay sa kung anumang sitwasyon na hindi maganda. At yung quarrelsome po na nasa west, 'di ba po sinabi ko sa inyo, pinag-usapan natin maglagay ng fire colors doon sa west area para maiwasan yung quarrelsome energies kasi. At sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa inyo mga madam, mga sir. Ano po, pinag-uusapan natin lahat. Kasi palagi na lang natin tinatalakay ritual. Mahalaga yon. Dapat marunong tayong mag-ritual, mga madam, mga sir. Kasi sasabayan natin yung mga swerteng pagkakataon. At nais ko pong humingi ng paumanhin sa mga subscribers ko po na nakapanood o kung sino man po yung nakapanood, pasensya na kayo mga madam, mga sir. Summer solstice po yun. Kasi yung winter solstice po, para pa po yun sa December. Tama po yung ritual nun, mga madam, mga sir. Tama yun. Sana ginawa ninyo. Mga madam, mga sir, sana po ginawa nyo yun ng June. Kasi yung mali lang naman dun, yung katawagan. Okay? Summer solstice po yun, hindi po winter. Okay? Pero yung ritual na yun, mga madam, mga sir, sa mga gumawa po, malaking bagay yun para sa atin lahat. Kasi yung energies ng June, para mabago yan kung ano man yung energies na nandyan sa area. Okay? So, mahalaga ang paggawa ng ritual na yon at salamat po sa pangunawa po no, sa mga nakapanood po. Salamat po sa inyo. Pero ang mali lang mang po doon yung katawagan, hindi po yung ritual. Okay? So, palagi natin pinag-uusapan ritual. Tama po yun. Pampaswerte kontra malas. Pero isa sa pinakamahalaga, bakit dapat magsuot ka ng singsing? Okay? Yung wealth energies, yung daliri natin na may kinalaman, direktang kinalaman sa wealth, dapat ine-enhance natin yan. Kung yung singsing mo gold, silver, kung yung singsing mo ay passion ring, pwede yan. Kung yung singsing mo jade, pwede rin yan. Pwede nga. 'Di ba? Basta po, tatandaan mo lang na kapag passion ring ang suot mo, tanggalin mo kapag nag-fade na. Palitan mo ulit ng bago kung hindi mo pa kayang bumili ng gold. At para naman doon sa may mga gold, may mga silver, para hindi po kayo matulad doon sa iba na ang nangyayari nasasanla nila yung gold nila, 'di ba? Kasi po nagkaroon sila ng struggle, kaya nga nasanla nila yon. So para hindi ka magkaganon, tingnan mo yung daliri mo. Dapat walang gap. Ngayon, kung yung daliri mo walang singsing, may gap, lagyan mo ng singsing para masarahan yung gap. Kasi nagkakaroon ng wealth leakage yan. Malas yan. Yung daan ng kamalasan ay nakabukas. Okay? O yung financial drain, nakabukas sa mga daliri mo. Mahalaga ang pagsusuot ng singsing po. Kahit anong uri man yan. Basta may suot ka. At palaging sa kaliwa yung uunahin mo susuotan. At para naman mapigil yung pag-ubos nito, lagyan mo rin yung kanan. Dapat solid ring, pareho sila. Ngayon kung open ring, ilagay sa kaliwa ang open ring, pwede yan. Okay? Huwag sa kanan. Pero kung makakapili ka pa, piliin mo solid, huwag open ring. Okay? So maraming salamat sa panonood mga madam, mga sir. Sa lahat-lahat sa inyo, thank you po. Sa mga nag-join sa group ko, sa mga susunod na upload natin, pinapatapos lang natin mga madam, mga sir, dahil iba po ang 2026. Okay? Kaya hindi natin sinabayan ng upload yan. Kasi kailangan hindi tayo magdulot ng kalituhan doon sa makakapanood. Okay? Dahil volatile lang energies ng 2026. Kaya mas maigi mag-ingat tayo. Kaya yung mga nandyan, nag-join pa rin, mag-upload po tayo dyan ng para lamang sa member. Maraming sikreto ang astrology na tanging sa group lang. Marami tayong pwedeng gawin, lalo na kung nagkakaroon kayo ng problema doon sa mga masasamang ugali na tao, na wala ka namang ginagawa, pinakikialaman nila ang energies mo. At nagdudulot na ito ng kamalasan sa iyo. Marami kang pwedeng gawin pagdating dyan. I-upload po natin yan sa group. Okay? Sa ngayon, mga madam, mga sir, nagpapasalamat ako sa nag-join sa group na hindi umaalis. So, nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat-lahat sa inyo,
sa lahat ng nananatili, sa lahat ng mga bansa na kino-comment nila kung anong bansa sila. Ma'am, maraming salamat sa inyo. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Yan ay akin sasagutin. At maraming maraming salamat po. May mga products po tayo sa baba. Yung pagbili ninyo mga madam, malaking tulong na yan. Kasi po, meron po akong sinusuport na mga stray cats, stray animals. Yung pagbili ninyo ng products, malaking tulong yan para sa kanila. Kasi maraming maraming salamat sa inyo mga madam, mga sir.